130. Let the beauty of Jesus be seen. Pag nakita naman natin, ano po kung saan na natin pagkawin na? Let the beauty of Jesus be seen. See. Let the beauty of Jesus be seen in me. All His wonderful passion and beauty. May His Spirit divine all my being refine. Let the beauty of Jesus be seen in me. When your burden is heavy and hard to bear, when your neighbors refuse all your load to share, when you're feeling so blue, don't know just what to do, let the beauty of Jesus be seen in you. When somebody has been so unkind to you, some words spoken that pierces you true and true. Think how He was declared, spot upon every blood. Let the beauty of Jesus be seen in you. From the dawn of the morning to close of day, in example in His and in all you say, may your deeds but His feet ever strive to be sweet. Let the beauty of Jesus be seen in you. Our next song is 207, The Lily of the Valley. 207. I'm from the friend Jesus sing. I am friend in Jesus is everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to bless and make me fully whole. In sorrow is my comfort, in trouble is my stay. He tells me every care of Him to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Jesus taken and all my sorrows borne. In temptation is my strong and mighty tower. I have all for Him forsaken, and all my idols torn from my heart, and now He gives me by His power. Though all the world forsake me, and Satan tempt me sore, through Jesus I shall safely reach the goal. He is the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Let's all set our
Kahit sa aming mga puso, mga bagay na ito, pag meron kaming gamitin sa araw-araw, lalo-lalo na pwede namin kasi sa aming mga kapatilan o lalo-lalo na yung hindi pa kapatid na rin mga salita. Durang kami, Ama, sa oras na ito na kami magpapatuloy na mag-ingkot sa iyo. Sabay bigyan mo kami ng bukas, ng isip at puso, Ama, pang maihanda namin ang aming mga sarili at kami muling prinsipyonan mo sa mga oras na ito. Sana'y paunawa mo muli sa amin ng mga bagay-bagay na aming nakasalaran muli upang na mabindisyonan ang bawat isa sa amin, Ama. Bigyan mo ng kanungan o talento ang aming teacher sa panang ito, Ama, upang i-explain nila na maigi ang kanyang salita ay kanyang pagtuturo sa amin at dahil namin maunawaan, Ama. Tulungan mo rin, Ama, mga kapatiran ang tinatanong sila ng mga dito, Ama. At sanay kami karito, Ama, ay buksan mo ang kaisipan ng bawat isa sa amin upang walang masayang sa mga salita at naway guluhin, Ama, yung tagapakinig namin na nagkatabay sa gawain ito, Ama. Ikaw na pag-awan mo rin sa kanila, Ama, ng mga iyong mga salita na aming pag-aalalan, Ama. Tulungan mo bawat isa sa amin, inisip mo ang puso upang ikaw lang mailagay sa isip namin na kami ay naglilingkod sa iyo, Ama. Ay walang ibang iisip ng bawat isa sa amin upang ang lahat ng mga bagay na ito, Ama, ay maitanim sa amin mga puso. Tulungan mo ang bawat isa sa amin. Nagpuli-puli, Ama, na lumiiling ng patawad sa iyo, naluman ang aming napagkukulang at nagkasala sa iyo at sa aming kapwa. Tulungan mo kami at gabayan mo kami sa aming pag-aaral at mula sa dito sa umpisa sa aming gawain. Bago na po ang aming kapulanin sa ito na Amen. Let's sing para sa pamamalit tawagin ng ating mga kauntawan. 285 po. The Voice of Jesus. Magandang tawagin naman natin. Let me hear the voice of Jesus sing. Let me hear the voice of Jesus simply calling us to thee. Let me hear His wondrous blessings
event, kundi po handa po tayong lahat sa ating pong gawain. So, last week po mga kapatid, medyo nahabaan po natin yung pagtuturo. So, pero ngayon, kinakailangan po pong iksihan. Dahil nga po, ngayon, 3 beses po magtuturo. Dahil yung kasama ko po sa Tuaw, may lakad si Brad Robert. Pupunta po siya mamaya magpuong sa patay. Bubuhayin po niya yung patay. Kaya bubuhayin po talaga yan. Dahil magtuturo po siya doon doon sa mga dating mga Kristiyano. Dati po sila mga Kristiyano, tapos matagal na daw na hindi sila sumasamba. Tapos may request sa kanya na magsiyamon daw po doon sa lamay ng kanyang ama. So, pagkakataon po yun, di ba? Pagkakataon na po yun na may encourage po yun sila, na umalik po sila sa pagiging Kristiyano po nila. So, maganda yun, bubuhayin po yung patay. Hindi naman yung tuturuan yung patay mismo eh. Kundi yung mga namatay sa pananampalataya, ito yung mga bubuhayin niya. Maganda po ng pagkakataon na nabigay po sa kanya mga kapatid. So, para hindi po tayo magtagal, ang po pag-aaral is about Enoch's exam. So, lahat naman po siguro tayo, nasa na po natin mag-exam, na po, nag-test sa ating eskwelahan. Siyempre, halos every week yan na may pagsusulit, may mga exam. Ganun din, kahit gusto mo nang magtrabaho, kailangan mo pa rin mag-test. Hindi naman dahil sa natapos ka na sa pag-aaral mo, nakapag-graduate ka na, tapos na. Diba? Kailangan mo pa rin magkaroon ng additional examinations pagpasok mo doon sa trabaho dahil hindi ka naman nila basta-basta tatanggapin kung hindi mo alam yung papasukan mong trabaho. Dito po sa ating pag-aaral mga kapatid, is about Enoch's exam. Sa Bible po mga kapatid, kakaunti lang yung times na nabanggit yung pangalan po ni Enoch. Kung hindi ako nagkakamali, siguro itong 3 versikulo na nailagay ko. Hindi ko alam kung meron kang dagdag. Pero yung 3 versikulo yun mga kapatid, sapat na para malaman natin yung patungkol sa buhay ni Enoch. Bagamat sa panahon po natin ngayon mga kapatid, nakalimutan ko yung tawag nila. Yung ininagdag nila sa Bible, yung 2 or 3 yata na Book of Enoch daw. Pero hindi natin titignan yung 3 libro yun. Dahil itong Biblia, sabi niya, sapat na po yung nakalagay dito. Now, hanapin nyo yung Book of Enoch dyan sa table of contents nyo. Nakalagay po ba? Wala. So kung wala dyan, hindi yun yung magiging basihan po natin sa pagsunod sa mga kagustuhan ng Diyos. Diba? Dahil hindi ko po binasa yung patungkol sa libro yun, pero naniniwala ko na marami silang ininagdag na aral doon. Diba? Meron pa akong part na nakita doon lang sa pag-research ko na sinabi is meron doon na hindi daw tinanggap si Enoch. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko tinuloy pa sa akin bakit. Useless din lang naman. Diba? Hindi naman makakatulong bakit mo pa pag-aaksayaan ng panahon. Basta sinabi nito, Enoch walked with God. Yun po yung kabuuan ng buhay ni Enoch. Diba? Maiksi, pero sa kaiksi ng salitang nakalagay patungkol sa kanya, napakalawak ng gusto po niya ipakita sa atin. So, sino po ba si Enoch mga kapatid? Sabi po dyan sa verse 21, Enoch lived 65 years and begat Methuselah. Kilala naman po natin si Methuselah, si Matusalem. Diba? Siya yung pinakamatandang tao na nabuhay dito sa lupa. Ilang taon? 969 years. Yung 69 pangalan, sabi nga po natin, mahirap nang maabot. Dadagdagan pa ng isang number, 969. Napakahaba po mga kapatid. Kung ngayon, wala nang maghahangat na umabot ng ganun kahaba ng taon. Yung iba sabi nila, 60, okay na ako. Pero pag inabot na nila 60, pwede 70 pa. O kaya pag 70, pwede dagdag pa ng 10. Pero wala naman siguro magsasabi na
Gusto ko 900 years pa. Yung mga San Francisco Pavilion sa birthday. Kasi pinapag siguro silang lahat yung lola nila dito. Yung lola nila, ano tawag ko yung may lola sila, nanay ng lola niya. Lola sa tuhod niya. More than 100 years old na. Nandun po sa Kalansa. Kung pupunta po kayo sa Nolasco Pansiteria, makikita niyo siya dun sa tabi ng building. Nakaupo po lagi doon. Pero yan nga lang, kaya pa lang po kayo, kaya pa na magsalita, mahina na yung pandigay. 100 years old pa lang yun, more than 110 na, kung ilang taon na. Ganun po kahaba makakakita. Now, siya po sila, yun nga, kung mahaba po yung panahon sa yung edad niya. After enlightenment po sila, Enoch walked with God 300 years in his sons and daughters. So, pansinin niyo po mga kapatid, kailan nagsimula na lumakad si Enoch kasama ang Diyos? After na pinanganak itong si Methuselah. So, isipin na naman po mga kapatid. Minsan, gano'n din yung nangyayari sa tao. Saka lang nila ma-realize na may mahalaga para sa lang pinakailangang ganapin kapag nandun na yung anak nila. Saka lang nila makapaisip na pinakailangan po pala magtrabaho. Bakit? May anak na ako eh. Dati tamad-tamad ka, kahit may asawa ka, tamad-tamad ka, pero nung nagkaanak kayo, pinakailangan po pala magtrabaho. Bakit? Pinakailangan po pala mag-provide yung pangailangan ng aking anak. Or kung dati is loko-loko ka, pasaway ka, yung mga kilala ko kung ganyan, mga kaibigan ko mismo. Loko-loko sila. Kasimulo ng mga gulok sa eskwelahan po namin noon. May mga kapatid, hindi sila, may mga gag sila. Pero nung nagkaanak sila, mga kapatid, nagbago lahat. Doon napasimula, binago lahat yung gawain nila. So, verse 23, all the days of Enoch were 365 years. Mahaba pa rin doon. 365 pa rin. And verse 24, Enoch walked with God, and he was not, for God took him. For God took him. Sabi niya po dyan mga kapatid. Doon ibig sabihin ng God took him. Katulad nga po ni Elijah. Dalawa lang po sila sa Bible yung na tao na hindi po namatay. Dahil kinuha po sila pareho ng Diyos. Si Jesus nga namatay pa eh. Diba? Nung naging tao si Jesus namatay. Pero si Enoch at si Elijah, tanging tao lamang na hindi po namatay na mababasa po natin sa Biblia. Paano nangyari? Wala. Basta sinabi na, kinuha na ng Diyos. Diba? Hindi naman niya sinabi na, di ba ngayon, kapag may taong namatay ngayon, sinasabi natin na kinuha na siya ng Diyos. Pero dito, hindi gano'n. Dahil hindi po siya talaga namatay. Basta kinuha kagad ng Diyos. Yun po yung pagtungkol po kay Enoch. And then, sa Hebrews chapter 11, ito yung pangalawang versikulo, saan po siya mababasa. By faith, sabi po dyan, Enoch was taken away so that he did not see death. And yung patunay po na hindi po namatay itong si Enoch. Diba tayo kapag mamatay, sinasabi nila, kinuha na siya ng Diyos. Pero hindi ganun yung pagkasabi dito kay Enoch. Patunay sa Hebrews chapter 11, hindi po siya namatay. Sabi niya, and was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he is God. Dahil nga po, dun sa kanina sa Genesis, he walked with God. Now, by walking with God, sinabi po ng writer ng Hebrew, he pleased God. And then, sino pa po itong si Enoch base sa nakasulat sa Biblia? Sa Jude chapter 1, verse 14. Now Enoch, the seventh generation from Adam, prophesied about this man also, saying, behold, the Lord comes with 10,000 to stay. So, sino si Enoch? Base sa Jude verse 14, he is a prophet. Bakit? He prophesied. So, Enoch is one of the prophets na mababasa po natin sa Biblia. Now, tingnan po natin, masukin po natin yung
exam ni Enoch involves 3 tests, sabi niya po. Ano yung first na test kay Enoch? Yung kanyang actions. By his actions, Enoch walked with God. Pangalawa, by his association, again, Enoch walked with God. And then by his attitude, Enoch walked with God. Inulit-ulit natin sinabi na he walked with God, pero ano bang ibig sabihin ng salitang walking with God? So, tatlo po yan mga kapatid. Hindi po magkakapareho yan. Magkakapareho yung mga words, pero yung meaning niya magkakaiba. Yan po mga kapatid. Pero sa Bible po mga kapatid, nanggaling yung walk with God sa Genesis in a Hebrew language na ang salitang hela. Yun po yung salitang walk in Hebrew. Hela. Sabi po dun sa concordance, it is one of the 7 major verb pattern ng salitang walk. At yung ginamit ko doon sa libro ng Genesis is yung pang-pito. Ng Hebrew word naman na is hitpael. Hitpael means denotes intimacy. Sabi niya po doon. Denotes intimacy or fellowship with God. Yun po yung salitang walk doon po sa libro ng Genesis na ating pong binasa kanina. So, with intimacy and with fellowship with God, yun po yung sinasabi, walking with God. So, tingnan po natin sa una. Preparation. Action. Enoch's exam is on his actions. We need preparation. Ang sabi po doon, medyo mali, are you prepared to walk with God? Handa ka ba makipaglakad sa Diyos? Ano ba yung mga kinakailangan natin i-prepare? Sa Proverbs chapter 22 verse 6 sabi niya, there should be parental preparation. Paghahanda para sa atin, ihahanda natin ang ating mga anak. Saan? Sabasahin po muna natin, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way he should go. Ituro natin sa kanila kung ano ang mabuti at kung ano ang tama. Wala naman siguro magulang ang papabayaan na lang yung kanilang mga anak. Diba? Kahit nga mismo yung mga hayop, yung aso, tingnan nyo. Kapag naipang-isilan na nila yung kanilang mga anak, anong gagawin nila? Aalagaan nila. Hindi natin alam yung language nila, pero tinuturuan nila yung kanilang mga anak. Mas lalo na kaya tayo mga tao. Pero ano ba yung mga kinakailangan natin ituro sa kanila? At ano din yung mga kinakailangan ipaiwas natin sa kanila? Sabi po doon sa ating nabasa mga kapatid, huwag natin hayaan na gawin nila yung gusto nilang gawin. Bayan din yung gusto ng Diyos sa atin. Huwag natin gawin yung gusto natin, kundi gawin natin yung gusto ng ating Ama na nasa langit. Ganun din sa mga magulang. Ayaw natin na pabayaan na gawin nila yung gusto nila gawin. Bakit? Doon sa second word niya, when he is old, he will not depart from it. Kapag pinabayaan mo sila, hanggang sa pagtanda nila, isipin nila, okay lang po. Wala namang nagsabi sa akin na mali ko, ay pagpatuloy ko lang. Pero kapag sinabi mo, kung una pa lang na mali yung kanilang ginagawa, baka ang pelikula yan. May flashback. Diba ganun yung mga pelikula? O yung kay Tanggol, kung nanonood kayo, ang daming flashback nung nanay niya. Diba? Ganun yung nangyayari. Diba? Para maaalala nila yung mga sinasabi natin sa kanila. Diba? Mare-remind sila. Hindi sa, or kahit wala na tayo, still, nakatatak sa kanilang isipan yung mga sinabi natin sa kanila. So, simulan natin silang turuan habang bata pa sila. Yung sinabi niya dyan na old, hindi ibig sabihin na matanda na sila. Hindi. As time goes by, ibig sabihin, as time goes by, maalala nila yung mga itinuro sa kanila. Pangalawa, hindi lamang yung mga anak, kundi tayo mismo. Sarili natin mismo, kinakailangan natin ihanda. Katulad na lamang po ng pagiging Kristiyano po natin. Katulad po sa Luke chapter 40, nung nangarap pong ating Panginoong Jesus
po siyang halimbawa. Sinabi niya, kapag magpatayo ka ng tower, una, tingnan mo muna kung ano yung mga kailangan. Kung magkakano yung mga gasto bago ka magsimula. Ganun din sa pagkikipagdigman ng hari. Titingnan niya muna. Kumbaga, tao ito, hinahanggang muna niya ang kanyang kasundaluhan kung kakayanin na nilang talunin yung kanilang kalaban. Kung kaya nila, susubot sila. Pero kapag hindi nila kaya, sabi po doon, gagawa sila ng kasulatan. Diba? Being wise. Pagiging wise, sa bakit ka magigipaglaban kapag alam mong talo ka na. Pag wala kayong kakayanan, natalunin ang iyong kalaban. So anong gagawin mo? Make a treaty. Gawa ka ng sabi yung letter of peace para magkasundo na lamang kayo. Diba? So gano'n din sa pagiging Kristiyano mga kapatid. Sa pagiging Kristiyano mga kapatid, hindi kinakailangan madaliin. Diba? Hindi yung pagkagising mo ng isang umaga, sasabihin mo, mag-baptize na ako, gusto ko ng mag-Kristiyano. Hindi. Sabi na po dyan, you count the cost. Why? Dahil kapag mag-Kristiyano ka na, marami kong maaaring mawala sa iyo. Maaaring mawala yung relationship mo sa ibang mga tao. Mga kaibigan mo. Bakit? Dahil siyempre hindi mo na gagawin yung mga gusto ng mga ginagawa. Ganun ka. Kung minsan, maaaring mawala yung mga pangarap mo sa buhay. Diba? Kinakailangan i-give up mo yung mga yun. Para lamang makapaglingkod ka ng tapat sa Diyos. Material things and even our lives, maaaring mawala kapag tayo po ay naging Kristiyano. Diba? Yun yung mga iniisip ng mga Kristiyano sa libro ng Acts. Diba? Paano nila nagawang magpatuloy sa kanilang paglilingkod sa Diyos? Ang daming mga persecutions, ang daming mga pinapatay. Diba? Kahit mismo yung mga marap, pinapatay noon. Bakit sila nagpatuloy? Dahil alam nila, tinignan nila yung magiging kahihinat na yung pagiging Kristiyano nila. Hindi dahil sa pinahirapan na sila, pinatay na sila, kinawawa na sila, nasayang na yung buhay nila. Diba naging gain pa sa kanila yun? Anong sabi ng Apostol Pablo? For me to live is Christ and to die is gain. Diba mabuhay tayo kasama sa Kristo dahil merong gain tayo makukuha sa pagpapatuloy natin sa paglilingkod sa atin. Ganun din po si Ezra mga kapatid. Sa chapter 7 verse 10, we should make an effort. Sabi po dyan. Anong effort? Una, to seek the law. Sa atin ngayon, how do we seek the law? By studying the Bible. And then after that, ang gagawin po natin, do it. Sabi na po dyan, seek the law and do it. Ang ibig sabihin ng do it, sabi nga ng night, just do it. Kaya sa Bible, do it. Gawin mo. Hindi yung kapag napag-aralan mo, nasa liksik mo, gawin mo. Natatapos na po doon. Hindi pa. Sabi niya, and to teach statutes and ordinances in Israel. So, seek the law, do it, and teach it. Make that effort. Make that preparation kapag ikaw ay isa na po Kristiyano. Ano ba po? Providential preparation. Yung mula po sa Diyos. Ihanda natin natin sarili sa mga bagay na maaaring ibigay sa atin ng Diyos. Ano po yung ibinigay ng Diyos kay Joseph yan po sa Genesis chapter 15, sa kabuuan ng kwento patungkol kay Jose. Ano yung mga nanggaling kay Diyos, nanggaling sa Diyos na naging buhay niya? Lahat ba kasiyahan? Lahat ba prosperity? Lahat ba kayamanan? Hindi. Simula ng kanyang pagkabinata hanggang sa panahon na nandiyan, hindi madali. Dahil una, binalak siyang patayin ng kanyang mga kapatid. At dahil sa may tumutol sa kanyang isa, anong ginawa nila? Ibinenta na lang siya. So, ibinenta na lang sa mga merchant na nagdadala ng mga alipin doon sa Egypt. So doon sa Egypt, nung nandun siya, hindi naman naging madali yung kanyang buhay. Dahil naging alipin nga po sa mga kapatid. Pero after that, kumanda yung kanyang buhay dahil na-realize
nung king nila, ng Pharaoh, na parang gumaganda yung Egypt, simula nung napunta si Joseph doon, kaya itinalaga siya sa magandang posisyon. Pero after that, meron namang pagsubok. Hindi madali kayo buka, may pagsubok naman. May pagsubok, babae. Diba, sabi ni Brother Jay na kapit na viral na basta yun na. Ayun na. And then, ano nangyari? Nakulong na naman siya. Pero doon sa kulungan, ay maganda na naman nangyari. Bakit? Nakatulong siya ng 2 tao. Ewan ko kung tulong para doon sa isa. Pero doon sa isa, sigurado akong tulong. Yan sabi niya, after 3 days, 7 days. After 3 days, babalik ka sa pwesto mo. Tapos yung isa naman, after 3 days, pupunta ka ng tulong. Hindi maganda para sa isa, maganda doon sa isa. Pero nakatulong siya na may paliwanag ang kanilang mga panaginip. Hanggang sa dumating yung time na yung Pharaoh naman, yung king naman, si Potiphar naman yung nanaginip. And, alam po natin yung kanyang panaginip. Tinawag itong si Jose ngayon, para i-explain yung ibig sabihin. So, 7 years na magiging maganda yung mga tanim nila, and 7 years of planning. So, kinakailangan ng paghahanda. And then, after that, ano nangyari? Napaganda naman yung buhay niya. Why? Dahil siya naman yung nag-lead sa mga preparation para dun sa panig na yun. Hanggang sa dumating yung time na nangailangan na yung kanyang mga kapatid, yung kanyang pamilya ng makain, pumunta ko silang lahat sa Egypt. Then, kapatid story short, huwag na natin alugugin ba ibang kwento. Masyadong mahaba yun. So, hanggang sa i-provide ng mga kailangan nila, nagpakilala siya, pinatira na sila sa Egypt. Pero Genesis 50 may problema. Namatay ang kanilang ama na si Jacob. Namatay si Jacob. At itong mga kapatid niya, natatakot. Bakit sila natatakot? Patay na yung aming ama. Baka ngayon, babawi na siya sa atin. Dahil wala na nga siya. Pero ang sabi niya, ito na pagaganda niya, napagaganda ang sinabi niya kung mga kapatid. But as for you who meant evil against me, mga ginawa nila sa kanya, itong nakalipas. But God meant it for good, in order to bring it about as it is this day to save many people alive. So, hindi niya tinanggap as a burden sa kanyang buhay yung mga nangyayari sa kanya, but as a blessing. Hindi lamang sa kanyang sarili, kundi sa lahat ng tao. Diba? Kumbaga, kung kay Noah, kung hindi dahil sa kanya, ubos na tayo lahat. Ngayon naman, kung hindi dahil kay Jose, ganun din. Wala na rin tayong lahat. Bakit? Nagutom na lahat ng tao. Namatay na lahat ng tao. But because of Joseph, mga kapatid, dahil sa mga sufferings ni Joseph, pati tayo na-bless doon sa mga nangyari sa buhay niya. So, by providential preparation, isipin natin lagi, mga kapatid, ano man ang mangyari sa buhay po natin, whether we progress or bumagsak, again, katulad po ng sinabi ni Joseph, God meant it for good, lahat ng nangyayari sa atin. Kaya masabi niya kung si Brother Buwang yata yung nagturo dito last Wednesday, na kahit na may sakit tayo, pasalamat tayo. Kahit anong mangyari, kasi na lahat ng kahit anong mangyari po sa buhay natin, magpasalamat tayo sa Diyos. So, parang hindi ko kayo siya. Bilisan na. Practice. Pangalawa, we also need to practice. Ang tanong, will you walk with God? First, James chapter 1, hindi lamang daw po tayo dapat, anong sabi niya? Tagapakinig, kundi tagagawa din. Dahil kapag tagapakinig tayo, anong sabi niya po sa dulo? We are deceiving ourselves. Nilalaw po natin yung ating mga sarili. Bakit ka pa na-Kristiyano? Kung puro pakinig lang naman yung ginagawa mo. Kung puro pasok lang ng pasok, pero wala namang pinapakita sa mga actions mo. Diba?
Hindi po sana ganun mga kapatid. We need to practice what we hear. We should do yung mga bagay na amin po napapakinggan. Si David po mga kapatid, binigyan po niya ng advice. Advice to sa kanyang anak na si Solomon. Di ba kanina, preparation. Prepare our children. Dito, inihahanda rin po niya yung kanyang anak. Sa anong bagay? Sa mga darating na mga trial sa buhay niya. Kaya ang sabi po niya dyan, be strong and of good courage and do it. Be strong, malakas ka, matibay ka, at gawin mo. Why? Dito sa part na ito sabi niya, for the Lord my God will be with you. Huwag kang matakot. Diba? Si David, nung hinamon sila ng mga Pilistino, hindi natakot, bagamat sobrang liit niya. Why? Sabi niya, kasama ko ang Diyos. Hindi ako matatalo, kasama ko ang Diyos. Walang sino mang makakatalo sa akin. Yan. Sabi din, hindi ko nilagay. Doon sa Book of Ezra, ganun din po mga kapatid. Sabi din po niya, be of good courage and do it. Nilagay lang po yun. Next, perseverance. Will you continue? Kanina yung tanong natin, will you walk with God? Now, dahil Kristiyano na, will you continue to walk with God? Ephesians chapter 2, sabi niya, walk worthy of the calling with which you are called. How do we walk worthy, mga kapatid? Romans chapter 12, verse 2, by the renewing of our mind. Diba? Sa pagbabago ng ating mga isipan. Nung Kristiyano tayo, ganito yung ginagawa natin, pero nung nag-Kristiyano na tayo, binago na natin yung mga pag-isip na yun, yung mga pag-uugali, mga ganun mga kapatid. And then, sabi niya po dyan is, we created in Christ Jesus for good works. Tayo po ay nilalang ng Diyos para gumawa ng mabuti. May kwento lang ako, may sila. Meron isang bata na pupunta sa isang burger junction. Tinanong niya doon sa waiter na babae, magkano ang burger kapag yung double patty? May mga ganun. Sabi niya, 50. Tapos binilang yung bata yung pera niya. Tinatanong ulit siya, paano naman kapag isa lang? 30. Sabi niya. So, binilang niya, sige, yun na lang. Tapos itong waiter na ito, dahil alam niya na hindi na siya makakakuha ng tip, dahil na parang nagtitipid yung bata, parang ismayado siya na pumunta, tapos kinuha, nilagay na lang siya. Diba lang naman po natin yung waiter, kapag alam niya ng may tip, ang gagawin niya, talagang always smile, tapos lahat ng kailangan mo, ibigay. Kahit di mo nga kailangan, ibigay eh. Diba? Tapos tanong ng tanong, anong kailangan nyo, ito, pero yun, ismayado siya, palis siya. So, nung naibigay yung order, tinain ng bata, tapos iniwan na niya yung kanyang bayad. Nung bumalik yung waiter, naiyak na lang sa mga kapatid. Bakit kaya siya naiyak? Dahil hindi nagbayad? Hindi. Iniwan niya 50. Yung 30, bayad ng burger. Yung 20, tip niya doon sa babae, doon sa waiter. Diba? Ano kung ginawa niya? Bakit bata, marunong pa rin gumawa ng mabuti sa kapwa. Kaya pa rin, maanda pa rin, magkaloob. Kahit kulang siya, pinipilit niya yung kanyang sarili na magbigay. Diba? So, imbes na ubusin na lang niya sa ating lahat para sa kanyang sarili, naisip pa niya na bigyan yung waiter na yung mga kapatid. So, kapula din po siguro tayo, no? We are created by God, then we should do good works as He wants us to be. Ephesians chapter 4. Ano yan? 5:15. Lapasan na namin yan. Next
Yan. Pumunta po tayo sa pangalawa. Enoch's example, yung kanyang association. Yung kanyang relationship sa mga tao. So, there is presence muna. Presence of what? The question is, are we with God? Kasama po ba natin ang Diyos? Are we around God? Sabi ko muna. Do we attend regularly scheduled services of the saints? Ano bang sabi sa Hebrews 10:25? Not forsaking the assembly of the saints. Basta verse 26 niya, dahil ng panahon po nila, meron yung mga nananadya. Ang ibig ko kung sabihin nananadya, talagang hindi sila mag-a-attend, sasadyain nila hindi mag-attend sa mga pagtitipon ng mga saints. Problema na nila sa una, problema pa rin hanggang ngayon. Kanina, nung lumilingon ako sa likod, nung nakaupo ako dyan, makapokot tayo. Pero ngayon, makikita ko ang dami pala natin. So, salamat sa Diyos mga kapatid, na naisip natin na importante yung gawain ito. Salamat si Brother Rudy, nandito naman si Brad Cor, Adlino, ako, mga kapatid po natin kalalakihan, pagtulungan po tayo para po mapalago o makatulong sa ikatitibay ng bawat isa po sa atin. Diba? So yung sabi nga po natin kanina, hindi po tayo nandito para makinig lang. Nandito tayo to be doers of the word. Para ganun po natin yung mga nais po ng Diyos. Next is, do we have a regular prayer life? Do we have a regular prayer life? Ano pong sabi ni Apostol Pablo? Pray without ceasing. Kailan lamang po ba tayo nananalangin? Sabi ng iba, kapag kumakain tayo, kapag nasa himo, kapag matutulog, pagising na dapat before kayo matulog, isipin nyo, pagising ko bukas, mananalangin na po, bakit? Ay, hindi ka na mag-isip. So, prayer. Regularly, sabi ako dyan mga kapatid. Ano ibig sabihin ng regularly? Palagi. Always. Hindi ko kalimutan ng paper na nagsabi kahit nasa kubeta, Brad. Oo ka. Sana mailabas ko. Kahit nasa po tayo, pwede po tayo manalangin. Pangatlo, do we study God's Word? Stop. Do we study God's Word? Yes or no? Yes. Question. Ibigay. Regularly. Depende. Depende. Yung napag-aralan ko natin no, ulitin ko lang. Gaano katagal tayo nakatingin sa cellphone natin? In a day. Ilang minutes? Hindi mo na tuloy yung ilang seconds, imposible yun. Ilang minutes, ilang hours. Ang tanong naman na yun, sa Bible po natin, ilang beses po natin natubukla sa isang araw. Hindi ko tinatanong ilang minutes sa ilang beses natin nabubuksa yung Bible natin in a day. Kung sa cellphone, pwede naman doon. Pero nabubuksan mo ba yung app mo na Bible sa cellphone? Yung sabi natin ko ni kapatid na Edgar Nicodini, yung mga sumbok po natin, ilan ang kabisado nyo na number nung kanta? Diyan, kahit siguro favorite song nyo, kabisado nyo ba yung number? Hindi. Hindi ko lang content mo, di ba? Pero ilan ang kabisado nyo sa video okay? Sila ang kabisado yung number sa video okay. Yung meron yung mga pupunta sa video okay tapos tinatitignan yung songbook. Pindot na kagad yung number. Bakit? Kabisado yung number ng kanta eh. Nakakanta na. Pero sa sacred selections, kawawa naman. Hindi natin nalalaman yung number ng ating mga inaakit. Kanina may
dyan, wala. Pero kung doon sa sombong na inawakan ko, wala no. Sa white lang. Tingnan nyo, ngayon lang natin nalaman. Hindi ako, ngayon ko lang nalaman. Kaya bakit? Dahil meron sana ako sasabihin about that sa ating lesson mamaya mga kapatid. Pero wala, kaya ito nalaman natin. So, yun ang po mga kapatid, do we study God's Word regularly? The answer should be yes. Number 2 is God around us. Kung yung kanina, are we around God? Kasama laban natin ang Diyos. Pangalawa, balik tayo naman, kabalik sa naman niya. Ang Diyos pa sumasama sa atin. First is, to those we associate with, know we are Christians. Sigurado po ako mga kapatid, from Monday to Saturday, bihira ng kasama po natin mga Kristiyano. Tama mali. Dahil karamihan sa kanila, hindi po Kristiyano. Ang tanong, kilala ba nila tayo as a Christian? Kilala ba nila na tayo nga po ay member ng Church of Christ? Or nasa baba? Do we hide Him? Or nahihiya tayo na sabihin Kristiyano tayo? Pangalawa, do we exemplify Christ in our life? Na ipapakita ba natin yung ugali ng isang Kristiyano sa mga taong nakapaligid sa atin? Wala si kapatid na Paul dyan, pero nandiyan pa siya. Pero napaganda yung halimbawa sa kanyang ipinakita. Diba? Na ganahin natin lahat. Meron tayong isang kapatid yung nasa palka siguro ngayon, Brad Jorge. Pinatulog din dyan Tapos pinos niya kagad sa social media, hinahanap kung sino may-ari niya, sino may-ari. Pero kapag hindi siguro Kristiyano, ay thank you Lord. May ito ako dyan. Nagdag ko lang, may tayo pa naman. Merong mayaman na namatay. Dahil mayaman, siyempre gusto nila na magkangga kung sa kabaong niya is yung may kabayo. Tawag nila. Sabi yun. Chero. Basta yung may kabayo sa harapan. Tapos doon sa likod niya, ito yung kabao. So, naglalakad daw yung kabayo na gano'n. So, kahit medyo malayo, siyempre, mabagal lang. Dahan-dahan. Kapag tatakbo hindi naman natin alam kung mangyayari, mapapagkaga. Noong malapit na daw po sa sementeryo, siguro mga 50 meters na lamang, tumigil yung kabayo. Tumigil. So, yung nagpapamaneho, yung tawag doon, kutsero, pinapahalo-halo para maglakad. So, ayaw palaw. Itulak-tulak na lang gano'n, ayaw gumalaw. So, dahil sa ayaw gumalaw, wala na silang magawa, binuhat na lang nila yung kabalo at dinala na doon sa cemetery. Itong kutsero ngayon, naiinis. Siyempre, malaki yung bayad nga sa kanya. Tapos gano'n yung mangyayari. Baka magalit yung may-ari, ay baka magalit yung nagrenta sa kanya dahil mayaman na. So, nung bumalik po siya mga kapatid, sinek niya lahat. Sinek niya yung katawan ko. Sinek niya kung nauuhaw, hindi naman. Pero nung sinek niya yung paa, inangat yung paa na gano'n, may nataparan ka ng 1,000 pesos. Kaya pala hindi makagalaw. Kaya pala hindi makagalaw dahil may 1,000 pesos doon sa paa niya. Hindi po gano'n. Hindi po gano'n Kristiyano. Balik natin kapag may magbulat po tayo. Hindi po tayo kapayo. Next na po. Proximity. What does it mean? Yung closeness natin with God. Where are we walking in relationship to God? Are we walking behind God? Na sinasabi natin doon, it is the sin of omission. Yung alam po natin
mabuti yung isang bagay at hindi natin ginagawa, ang sabi po ng Bible, it is called sin. Diba? Kasalanan daw po. Kapag alam natin mabuti, pero hindi natin ginagawa. Ang kabalitaan naman doon, alam mo masama, pero ginagawa mo pa rin. Sa bahay ko namin, pinasabi ko sino sa kanilang tatlo. Sinabi, kapag matapos mong inumin yan, itapon mo sa basura. Tapos kapag maglilinis kami, bigla na lang may makikita na may nakasingit sa ilalim ng upuan, meron doon sa taas ng cabinet, kung saan nakalagay. Alam nila mali, pero dahil bata, gagawin yan, diba? Kapag sinabi mo sa bata, huwag mong gagalawin yan. Ang gagawin niya, lalapit sa doon, tapos titignan ka niya, ngingitian ka niya, lalapit hanggang sa hawakan na niya. Buti mo hawakan lang. May mga napapanood ko sa TV, sipukunin yung pamalo niya, ikukuk pa sa TV na ganyan, hanggang masira yung TV. Alam nilang mali, pero ginagawa pa nila. Pero sa tayo mga bata, pero tayo bata pa ba tayo? Hindi na tayo bata. Alam po natin yung masama. Alam po natin yung hindi dapat gawin. Kaya huwag natin gawin. Pero kapag alam na po natin mabuti, yun ang dapat natin gawin. Sa pangalawa, are we in front of God? Yun na yung example natin kanina, the sin of commission. Whoever transgresses and does not abide in the doctrine of God does not have life. He who abides in the doctrine of Christ is both the Father and the Son. Sabi niya po dyan. So, ang pong ginagawa ng mga tao, or yung sinasabi po ni Juan sa 2 John chapter 9, sila po yung salita ng Diyos, kung hindi man nila babawasan, dinadagdagan nila. Ganun po yung nangyayari, yan po yung sinasabihan ni Apostol Juan, patungkol doon sa mga tao na isinasadyang gumawa ng pagkakamali. Yung nasabi nga po natin last week, yung isipin mo na maliit lamang na bagay, pwede lang siguro gawin ko. Hindi naman siguro ganun kabigat ng pakusa kapag gagawin ko yung isang pagkakamali ito. Mali yung mindset na gano'n. Napag-aralan po natin na kahit anong klase ng kasalanan, that iisa lamang po yung magiging kahilinatnan. Iisa lamang po yung magiging kapalit o kabayaran. Nung kasalanan na ginawa po natin, maliit man po, malaki mga kapatid. And then, are we walking next to God? Ito yung tinatanong ko kanina sa inyo, yung kanta, yung each step I take. Ano sabi ko? Each step I take, my Savior goes before me. And with His loving hand, He leads in the way. Ang tanong, are we walking next to God? Are we walking beside God? Di ba kanina behind? Kanina in front? Parang mali. Kailangan beside God, walking next to God. Sabi niya, if we walk in the light, as He is the light, we have fellowship with one another. Sabi niya po dyan mga kapatid. So, katulad nga po ng awitin, ganun po yung pinakailangan natin gawin. We need to let God lead us in our lives. Yung sabi ng kanta, dadalhin niya tayo doon sa promise na siya magdadala sa atin doon po sa promise na yan. Personality. Personality, do we agree with God? Ano yung response natin doon sa sinasabi ng Diyos? Una, do we agree with God? Can two walk together unless they agree with each other? Sabi ko nang nakita ko sa Facebook mga kapatid, kapag magkakasama sila, magkakaibigan daw, pag magkakasama sila, okay naman, kahit nagpaplastikan. Ibig sabihin, hindi sila agree sa bawat isa. Diba? Ayaw ng ugali ng isa, ayaw ng ugali ng isa. Ang Bible, sinasabi niya, hindi kayo pwedeng magsama. You cannot walk together. Sabi po niya, Apostol Pedro, God will not be around those who are not holy. Ano bang ibig sabihin ng holy? Those who are separated from the Word.
word means the word na salita doon is WORLD. Separated from the last of this word. So, yun yung mga tao tinatawag na holy mga kapatid. But, sabi po dyan mga kapatid, God is not associated with those who are not holy. Pangalawa, God will not be around those who are not righteous naman mga kapatid. Sabi niya po dyan is, and do not present your bodies as instrument of unrighteousness to sin, but present yourself to God as being alive from the dead. Tingnan niyo po yung term niya, being alive from the dead. Kung baga, binibigyan niya tayo ng power. Binibigyan po tayo ng kapangyarihan. Kapangyarihan na ano? Nalabanan ang anumang unrighteousness. Ito po yung sabi ko na versikulo niya. Dahil kapag tayo nanatili na gumagawa ng kalikuan, sabi niya po dyan, God will not be around us. And God will not be around those who are not pure. Litin lang po natin. In the Old Testament, ano po yung inaalay ng klase ng hayop? Malinis. Pure. Pure. Tatanggapin ng Diyos yun. Romans chapter 12 verse 1, we offer our bodies as a living sacrifice. So ano dapat? Dapat pure din. Dapat malinis din tayo sa anumang mga pagkakasala. Dahil kapag i-offer natin ang sarili natin na madumi, may kasalanan, hindi tayo patanggap-tanggap sa Diyos. Ayun po yung sabi niya po dyan mga kapatid. At ang ulit po natin, Enoch's exam, the third one is the attitude. Ano bang ugali natin pagpatungkol po sa pag-ipaglakad natin sa Diyos? What drives our attitude? What is our purpose? What is our purpose in walking with God? Ecclesiastes chapter 12. Kasi yung puso na natin itong pangatlo. To fear God and to keep His commandments. That is our soul. Ano yung sabihin ng soul? Nag-isang purpose natin kung bakit po tayo nabubuhay. Not to please ourselves, but to deny ourselves. To walk by fearing God and keeping His commandments. And in whatever you do, sabi niya, in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus. Ano po sabi ko dyan? Sa lahat daw po ng ating sasalitain, sa lahat ng ating gagawin, sabi niya, do all in the name of the Lord Jesus. So every step we take, tulad po ng sabi ng kata, silin po natin, will this please God? Or will this hurt God? Yun po ating isipin po mga kapatid. So, yun po yung panghuli. Medyo lagpasan na po natin yung dalawa. Enoch walk with God, nakita po natin yung exam niya. The test of his action, the test of his association, and the test of his attitude. Ano po yung napansin nyo sa lesson natin mga kapatid? Yung tatlong exam niya, pro letter A. Pero lahat po ng subtopic niya, ano yung start niya? Letter C. Diba? So sana po mga kapatid, maalala nyo lang doon. Then, excellent. Ako nga, hindi ko maalala lahat. Kahit ako nagtuturo, kinakailangan ko ng comply kayo pa kaya. Diba? So, sana po, maalala po natin yung mga examples doon po sa walking with God natin po na pag-aaral. Maraming salamat po. Sabi ko, medyo flex yan. So, dahil tatlong